Magandang umaga. Alam niyo po ba na may kakaibang ritual noon? Alam niyo po, kapag ang lalaki po ay nagseselos or pinaghihinalaan po yung kanyang asawa, dadalhin niya po ito sa pari. At pag dinala po ito sa pari, paiinumin po ito ng tinatawag na bitter water. At kung malalaman or mapapound out na guilty po ang babae, ito po ay tatanggap ng sumpa sa Panginoon. So basahin po natin yung word ni Lord. Sabi po dito sa may Bilang chapter 5 verse 19 hanggang 21. Ang babae panunumpain ng pari. Sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa inyong mga kababayan. Patutuyuin ni Yahweh ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Grabe no? Parang ang bigat naman nito. Sabagay, wala naman tayong magagawa kasi yun po yung utos ng Panginoon. Lalo na doon sa panahon ng Israelites. Pero alam niyo po, ang point lang naman itong story na to is about wala po tayong maitatago sa Panginoon. Lahat ng kasalanan natin, hindi lingid sa Kanya. Nakikita niya po yan. Kaya kung iniisip mo na hindi niya naman nakikita, wala naman nakakaalam, nagkakamali ka. Nakikita po yan ng Panginoon. God is an all-knowing God. Alam niyo po, pinahahalagahan ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Lalo na po, pagdating sa relation. Kasi nga, di ba, mag-asawa, may vow, mayroon kayong pinanumpaan. Kaya, napakahalaga nito para din sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, dapat sa mag-asawa, mahalaga rin ang isang bagay na ito. Napakahalaga ng faithfulness. Kaya naman, meron tayong tatlong matututunan dito sa istorya. Number 1 is God values faithfulness. Lalo na kapag mag-asawa kayo, di ba? Sa hirap at ginhawa, may marriage vow yan. Pangalawa naman, meron tayong tinatawag na omniscient God. Ayan, omniscient. Tama ba ako? Omniscient, omnipresent. Ayan, pala omnipresent God. Kasi si Lord, wala pong nahihidden sa Kanya o wala pong naitatago sa Panginoon. Lahat po yan nakikita niya. And number 3, sa panahon natin ngayon, we are not under the law, but we are under grace through Christ our Lord Jesus. Alam niyo po, noon, pag may kasalanan, kailangan mag-offering dahil may mga consequences or may mga kabayaran ang bawat kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, si Lord Jesus Christ, siya na po mismo yung naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya naman mga kapatid, mga ka-devotion, kung meron po tayo sa sarili natin na hanggang ngayon, akala natin nakatago, tinatago lang natin, hindi natin kino-confess sa Panginoon. Alam niyo po, ako nagsasabi po, sabihin niyo po sa Panginoon, wala pong lingid sa Kanya, ihingi niyo po ng kapatawaran. I know the grace of our Lord Jesus Christ will be upon you. Patatawarin ka ng Panginoon. At higit sa lahat, humingi ka po ng panibagong buhay. Hingin mo po sa Panginoon na baguhin ka niya araw-araw ayon sa biyaya na kanyang kaloob. That's it for today. Magandang umaga mga ka-devotion.